Hello, kamusta? At welcome ulit sa channel. Huminga ka muna ng malalim. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo ngayon, ang trabaho, bills, traffic, ang endless notifications ng phone mo, minsan mapapaisip ka. Bakit parang mas mahirap na ata magmahal ngayon? Kung dati, simple lang ang away, saan ka galing, sino kasama mo. Ngayon, pati yung last scene, heart react, at kung sino ang lagi nilang kachat, nagiging dahilan ng pag-aalinlangan. Alam mo yung feeling na bigla kang mahuli ng kaba dahil may nakita kang simpleng comment sa post ng partner mo? Isang smiley lang, pero bakit parang may bigat? Bakit parang may tinatago? Siguro dumaan ka na diyan. O baka ikaw mismo ang naka-experience na malagay sa sitwasyon na iyon. Ikaw ang nakapagpadala ng message, ikaw ang nag-like, ikaw ang nagparamdam sa ibang tao kahit committed ka na. At minsan, hindi mo rin alam kung saan ba nagsisimula ang tawag na betrayal. Ganito ang panahon ngayon, hindi na lang katawan ang pwedeng magtaksil. Pati puso at isip pwedeng maligaw. Kaya nga ang tanong natin ngayong gabi, cheating ba agad kung online flirting lang? Kung wala pang pisikal na nangyayari? Bago natin sagutin yan, may gusto akong sabihin. Hindi ka nag-iisa sa paghahanap ng kasagutan. Mula noon hanggang ngayon, parehong tanong ang iniikot-ikot sa puso ng tao. Paano ko masisiguro ang katapatan sa isang mundong puno ng tukso? At sa dulo ng ating kwentuhan ngayong gabi, makikita mo na kahit nasa gitna ka ng duda, galit o lungkot, pwede ka pa ring makahanap ng kapayapaan. Hindi man madali, pero posible. Kaya samahan mo ako. Isang simpleng kwento muna. May kilala akong lalaki, tatawagin na lang natin siyang Arturo. Middle-aged na siya, may pamilya, may 2 anak. Maayos ang trabaho, simple lang ang buhay. Pero minsan, dahil sa stress sa opisina at pressure sa bahay, nakahanap siya ng comfort online. May nakilala siyang office mate na mahilig din mag-joke, mag-comment sa posts niya, at palaging online kapag siya mismo'y pagod na. Wala naman talagang nangyari. Walang halikan, walang yakapan. Pero gabi-gabi, nag-uusap sila. May mga tawanan, may mga secret emojis. Hanggang isang gabi, nahuli ng asawa niya ang notifications. Wala lang yan, sabi ni Arturo. Chat-chat lang. Pero para sa asawa niya, parang tinaga sa dibdib ang bawat message na nakita niya. Kaya nga mahirap ang tanong, chat lang ba yan o betrayal na? Alam mo, minsan mas mabigat pa ang emotional cheating kaysa sa physical. Kasi ang katawan, minsan nadadala lang ng sitwasyon. Pero ang isip, ang puso, kapag doon mo ibinigay ang oras at atensyon na dapat sana para sa partner mo, parang unti-unti mo na ring ibinenta ang tiwala na matagal niyang itinayo. Kung iisipin, ano ba talaga ang essence ng cheating? Hindi lang siya tungkol sa physical action. Cheating begins the moment you cross the boundary ng tiwala ninyo sa isa't isa. At boundaries, iba-iba para sa bawat couple. Para sa iba, okay lang ang casual chat. Para sa iba, betrayal na ang simpleng pag-like ng picture ng ex. Ang tanong, kayo ba? Malinaw ang boundaries ninyo? Kung hindi malinaw, doon nagsisimula ang lamat. Alam mo ba kung bakit madalas hindi tayo matahimik kapag may duda? Kasi mas inuuna natin kontrolin ang taong mahal natin kaysa ayusin ang sariling saloobin. Gusto natin bantayan bawat kilos, bawat online status, bawat chat head na lilitaw. Pero isipin mo, kaya mo ba talagang bantayan siya 24/7? Kahit nga sarili mong utak minsan hindi mo kayang pigilan. Kaya nga mas makabubuti na mag-focus sa bagay na kaya mong kontrolin. Ang iyong response, ang iyong composure, at ang iyong paninindigan. Hindi mo kontrolado kung magtaksil ang partner mo o hindi. Pero kontrolado mo kung pipiliin mong manatili sa dignidad mo o masisira ka ng selos at galit. Naalala ko tuloy yung isa pang simpleng kwento. Si Linda, isang guro na halos 30 taon ng kasal. Nahuli niya ang asawa niyang nagme-message sa ibang babae. Hindi pa sobrang malala, pero may mga good morning, may mga ingat ka, alam mo na. Galit na galit siya nung una. Pero imbes na sumigaw, huminga siya ng malalim. Tinawag niya ang asawa niya, pinakita ang nakita, at tahimik na nagtanong, "Ito ba ang klase ng buhay na gusto mong patuloy kong isama?" Tahimik ang asawa, hindi nakaimik. Hindi niya tinapos ang kasal nila agad. Pero nilinaw niya ang boundaries. Nilinaw niya kung ano ang kaya niyang tanggapin at ano ang hindi. At mula noon, natutunan nilang ayusin muli ang kanilang tiwala. Minsan, akala natin ang solusyon sa takot ay kontrolin ang lahat. Pero ang totoo,
Ang kapayapaan darating lang kapag natutunan mong i-handle ang sarili mong isip at damdamin. Kaya kung tatanungin mo ako, online flirting ba ay cheating na? Oo, kung lumagpas na siya sa linya ng respeto at tiwala. Oo, kung oras at emosyon na ang ninanakaw sa inyong dalawa. Oo, kung secret na siya. Kung hindi mo kayang ipakita sa partner mo ang conversation na yon. Kasi sa dulo, cheating is not just about bodies touching. It's about trust breaking. At trust is about boundaries. By the end of tonight, gusto kong maalala mo ito. Hindi mo kailangang mabaliw ka kabantay. Hindi mo kailangang maging alipin ng selos. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili kung paano ka magre-react. Paano ka magtatakda ng linya at paano mo iingatan ang sarili mong puso. Kung nararamdaman mong may lamat na sa relasyon ninyo dahil sa online flirting, huminga ka muna. Kalmahin ang isip. Sabihin ang totoo, ilatag ang boundaries at hayaang makita mo kung kaya ba niyang irespeto iyon. Kung kaya, may pag-asa. Kung hindi, ang paglayo minsan ay mas malapit sa kalayaan. Alam mo yung mga gabing hindi ka makatulog. Hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil may mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip mo. Bakit niya ginawa yon? Chat lang naman daw. Pero bakit ganito kasakit? Sa panahon ngayon, hindi na lang katawan ang pwedeng lumayo, kundi pati isip at puso. Isang simpleng notification lang sa cellphone, isang good night message na hindi para sa'yo. At biglang nagbabago ang lahat. May kilala akong lalaki, tawagin na lang natin siyang Marco. Maayos ang buhay niya. Trabaho, pamilya, konting saya sa weekend kasama barkada. Pero isang gabi, aksidenteng naiwan ng asawa niya ang phone sa mesa. Walang balak si Marco na silipin, pero lumabas mismo sa screen ang pangalan ng isang lalaki. Hindi niya kilala. Simple lang. Ingat ka, I miss you. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo niya. Hindi halata sa labas, pero sa loob, wasak. At habang pinipilit niyang ngumiti sa harap ng anak niya, tanong ng tanong ang isip. Kasalanan ba ito? Chat lang ba ito? O may mas malalim pa? Siguro may mga nanonood ngayon na nakaranas na rin ng ganyang sakit. Hindi man kaparehong eksena, pero pareho ang sugat. May mga asawa na natuklasan na pala silang pinaglilihiman ng partner. May mga magkasintahan na nakita ang screenshot ng mga sweet na usapan, pero hindi sila ang kausap. Masakit kasi hindi lang katawan ang nadaya. Ang mas lalong mahirap tanggapin ay yung puso at emosyon na ibinigay sa iba. Kasi tanungin natin sarili natin, ano ba talaga ang betrayal? Kapag may nangyari lang physically, o kapag ang tiwala na binuo ng maraming taon, biglang binigay sa ibang tao kahit sa simpleng emojis at midnight conversations. Ito ang realidad. Sa digital age, minsan mas mabilis pa tayong lumapit sa taong nasa messenger kaysa sa taong katabi natin sa kama. Mas madali nang magtago, mag-delete chat, o mag-clear history. Pero tanong, kaya mo bang i-clear ang sakit at duda sa puso ng isang iniwan? Dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Kasi trust, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa hindi pagkakaroon ng physical affair. Trust is about boundaries. Ano ang linya na hindi tatawirin? Hanggang saan ang respeto sa isa't isa? Kung wala ang linya, lahat malabo. Kung wala ang boundary, lahat pwede. At kung lahat pwede, wala nang halaga ang salitang tayo. At doon nagsisimula ang unti-unting pagkawasak ng isang relasyon. Hindi sa isang malaking pagsabog, kundi sa maliliit na lihim na kinikimkim, sa mga good night na hindi para sayo, sa mga ingat ka na hindi nagaling sa taong dapat sana ay sayo lang. Nang gabing yon, hindi agad kumprontahin ni Marco ang asawa niya. Hindi dahil sa wala siyang nararamdaman, sa totoo lang, puno ng galit, selos, at sakit ang dibdib niya. Pero huminga siya ng malalim, umupo sa sala, at tumingin lang sa ilaw na kumikislap mula sa poste sa labas. Alam mo yung feeling na gusto mong sumigaw, pero alam mong kapag lumabas yung salita, hindi mo na mababalik? Ganon ang pinili niya, manahimik muna. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Pero may isang bagay na naisip niya. Kung sisigaw ako ngayon, baka sarado na lahat ng pinto bukas. At doon siya napaisip. Sino ba talaga ang may control? Siya ba sa galit niya o ang galit niya sa kanya? Dito pumapasok ang isang tahimik pero malakas na aral. Hindi mo hawak kung anong ginagawa ng ibang tao. Hindi mo hawak ang mga chat na itinago o mga lihim na binuo. Pero hawak mo kung paano ka sasagot. Pwedeng sa init ng ulo, basagin niya lahat ng gamit, palabasin niya lahat ng galit. Pero pagkatapos, ano ang matitira? Mas maraming sugat, mas maraming basag. O pwede rin niyang piliin na huminga, maghintay,
at maglatag ng linya. Kasi minsan, ang tunay na respeto sa sarili ay hindi lang nakikita sa tapang ng suntok, kundi sa tibay ng pasensya. Nang kinaumagahan, kinausap niya ang asawa niya. Hindi sa tono ng galit, kundi sa tono ng tao na nasaktan, pero malinaw ang paninindigan. Ang sinabi niya lang, kung kaya mong ibigay ang puso mo sa iba, even just through words, ibig sabihin, hindi na buo ang sa atin. At kung ganito, kailangan natin mag-usap kung hanggang saan ang respeto natin sa isa't isa. Tahimik lang ang asawa niya. Walang paliwanag na nakabawas sa sakit, pero may isang bagay na malinaw. Hindi na ito simpleng chat lang. Kasi ang tiwala, hindi nasusukat sa dami ng halik, kundi sa kung saan mo ibinubuhos ang oras at emosyon mo. At doon natin makikita ang masakit pero simpleng katotohanan. Betrayal doesn't always happen in the body. It happens first in the heart. Kung iniisip natin na ang trust ay mababali lang kapag may physical na nangyari, nagkakamali tayo. Ang trust ay nababali sa mismong sandali na ang isa ay tumawid sa linya ng boundaries na napagkasunduan niyo, kahit online lang, kahit chat lang. At kapag wala na ang trust, mahirap na siyang buuin ulit. Parang baso na nabasag, pwede mong idikit, pero hindi na siya magiging buo gaya ng dati. Pero teka, baka isipin mo na parang wala ng pag-asa, parang puro sakit lang ang meron. Hindi. Kasi dito papasok ang pinakamahalagang tanong. Ano ang kaya mong hawakan? At ang sagot, kaya mong hawakan ang sarili mo. Hindi mo kontrolado kung iiwan ka, kung pagtataksilan ka, o kung mas pipiliin ng partner mo ang ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Kontrolado mo kung paano ka magtatakda ng linya. Kontrolado mo kung paano mo muling gagawin ang buhay mo. Hindi base sa panlilinlang ng iba, kundi sa katatagan ng sarili mo. Kung tutuusin, ang sakit na naramdaman ni Marco ay hindi lang dahil sa mga mensahe. Ang tunay na sumakit ay yung realization na kaya palang magbukas ng puso ng asawa niya sa iba, kahit hindi sila nagtatagpo ng pisikal. Parang bigla niyang naisip, so, hindi pala kailangan ng kama para masabi na niloko ako. Sapat na pala ang screen at oras na binigay sa ibang tao. At dito natin makikita ang mas malalim na tanong na marami ring tao ngayon ang tinatanong sa sarili nila. Kung online lang, cheating na ba yon? Ang sagot? Depende. Depende sa boundary na napagkasunduan ng dalawang tao. Kasi ang trust, hindi universal rulebook. Trust is a covenant, isang kasunduan na tahimik pero malalim. Halimbawa, kung ikaw, okay lang sa'yo na ang partner mo makipag-chat casually with the opposite sex, then hindi siya automatically betrayal. Pero kung para sa'yo, ang paglalaan ng oras, emosyon, at sweet messages ay pag-aari ng relasyon nyo, then crossing that line is already breaking the trust. Ang linya kasi, hindi sa lipunan nagmumula, nanggagaling yun sa inyo. Kaya kung wala kayong malinaw na usapan, madaling mabali ang tiwala. Kasi paano mo masasabing may nilabag kung hindi nyo naman napagkasunduan kung ano ang bawal at hindi? At dito pumapasok ang isa sa pinakamalalim pero practical na insight. Ang tiwala ay hindi lang tungkol sa aksyon ng katawan kundi sa direksyon ng puso. Kung ang puso ay nakatuon sa iba, even through messages, secrets, or hidden admiration, may pagtalikod na nangyari. At kahit sabihin pa na wala namang nangyari, ang isip at damdamin ay lumabas na ng hangganan na dapat sanay sa relasyon lang umiikot. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat gawin kung ikaw ang nasa posisyon ni Marco? Una, kailangan mong linawin sa sarili mo. Ano ba talaga ang hangganan mo? Kasi kung hindi malinaw sa'yo, paano mo ipapaliwanag sa iba? Kung hindi mo alam kung hanggang saan ka lang, madali kang lalabagin. Pangalawa, huwag mong hayaang ang emosyon ang magdikta ng lahat ng desisyon. Oo, masakit, nakakagalit, parang gusto mong gumante. Pero tandaan, kapag pinili mong gumanti gamit ang parehong sugat, ikaw din ang lalong masasaktan. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil, sa pagpili ng dignidad kaysa sa galit. At panghuli, alalahanin mo na ang pagkatao mo ay hindi natatapos sa desisyon ng iba. Kung may nilabag sila, hindi ibig sabihin ay nabawasan ang halaga mo. Kasi ang halaga mo hindi galing sa kanila. Nasa pagkontrol mo sa sarili mong isip at gawa. Kaya sa gitna ng digital age, kung saan lahat ng tukso, chat, like at emoji ay parang mga bitag, ang tunay na sandata ay hindi selos o pagsisigaw. Ang tunay na sandata ay malinaw na hangganan at matibay na disiplina sa sarili. At kung kaya mong panindigan yon, kahit pa masaktan ka, makikita mo na hindi lang sakit ang dala ng pagtataksil,
May dala rin itong malinaw na paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa paghawak ng ibang tao, kundi sa paghahawak ng sarili mong puso. May mga bagay sa relasyon na pwede pang ayusin, mga tampuhan, mga selos, mga pagkukulang. Pero kapag usapan na ang pagtataksil, kahit online flirting lang, may isang katotohanan na hindi natin pwedeng takasan. Kapag ang puso ng isa ay lumayo, mahirap na itong ibalik ng buo. At ito ang masakit pero totoo. Maraming nagtatanggol ng kanilang ginagawa gamit ang mga salitang, "Wala namang nangyari." Pero isipin mo, kung wala talagang nangyari, bakit kailangan itong itago? Bakit may deleted chats? Bakit may password na hindi pinapakita? Bakit may oras na biglang nawawala? Hindi ba sapat na patunay iyon na kahit sila mismo alam nilang may hangganan silang nilampasan? Ang problema ng henerasyon natin ngayon ay ito. Sobrang dali ng koneksyon. Isang click lang, isang heart react, isang good morning message, at pwede nang magsimula ang apoy. At dahil mabilis, marami ang naniniwalang maliit lang, biro lang, laro lang. Pero ang hindi nila nakikita, ang mga larong ganito kadalasan nagbubunga ng sugat na hindi naagapan. At kung ikaw ang nasa posisyon na naloko, may dalawang landas kang haharapin. Una, pwede mong subukang ipaglaban ang relasyon. Pero tandaan mo, ang laban na ito ay hindi magiging matagumpay kung hindi pareho ang puso nyo sa pagbuo. Kailangan may malinaw na pagsisisi, may pagbabalik sa linya ng respeto, at higit sa lahat, may aksyon, hindi lang salita. Pangalawa, pwede mong piliin na lumayo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong may hangganan ang pagpapatawad kapag wala ng dignidad na natitira. Kasi minsan, ang pag-alis ay hindi kawalan, minsan, iyon mismo ang tunay na panalo. At ito pa ang hard truth na kailangan mong harapin. Hindi lahat ng sugat dapat gamutin sa piling ng parehong tao na gumawa nito. Minsan, ang paggaling ay nangyayari kapag pinili mong gamutin ang sarili mo, malayo sa kamay na siya ring nanakit sa'yo. Masakit ito tanggapin, pero kung pipilitin mong manatili sa isang relasyon na wasak na ang tiwala, para kang naglalakad sa bubog araw-araw. At sa bawat hakbang, ikaw mismo ang dumudugo. Kaya ang tanong na dapat mong sagutin ay hindi lang, nag-cheat ba siya? Kundi, ano ang halaga ko sa sarili ko? Kung mas mahal mo ang dignidad mo kaysa sa paghawak sa isang taong binitiwan ka na sa puso niya, alam mo na ang sagot. Ang totoo, sa dulo ng lahat, ang online flirting, ang pagtataksil, lahat ng ito ay hindi lang usapin ng relasyon. Ito ay usapin ng integridad. Hindi mo kayang kontrolin ang integridad ng iba, pero kaya mong panindigan ang sayo. At kung kaya mong tumayo sa gitna ng sakit, kalmado pero matibay, may isang bagay kang madadala habang buhay. Ang kapayapaan na walang pagtataksil ang makakasira. Pagkatapos ng lahat ng kirot, galit at lungkot, darating ka rin sa puntong mapapaisip ka. Saan ako tutungo mula rito? Kasi hindi pwedeng habang buhay kang ikulong ng sakit. Oo, may mga sugat na matagal maghilom, pero walang sugat na hindi kayang gamutin ng oras, disiplina, at tamang pag-alaga sa sarili. Kung dumaan ka sa pagtataksil, una mong dapat gawin ay huminga ng malalim at i-ground ang sarili mo. Tanungin mo, ano ba ang kaya kong kontrolin ngayon? Hindi ko kaya kontrolin ang desisyon ng partner ko. Hindi ko kaya ibalik ang oras na lumipas. Pero kaya kong piliin kung paano ko aalagaan ang sarili ko ngayon. Kaya kong piliin kung kanino ko ilalapit ang loob ko. Sa mga taong makakapagbigay ng support, hindi dagdag na sakit. Pangalawa, linawin mo ang boundaries mo. Hindi ito para takutin ang magiging partner mo, kundi para malinaw kung hanggang saan lang ang respeto at dignidad na inaasahan mo sa isang relasyon. Kasi kung hindi mo malinaw na tinutukoy ang hangganan, laging malabo ang linya ng tiwala. Pangatlo, huwag mong hayaang ang puso mo ay manatiling bihag ng galit. Ang taong nanakit sa'yo ay hindi dapat may kapangyarihan na kontrolin ang emosyon mo araw-araw. Kung dadalhin mo ang galit hanggang sa dulo, sino ang lugi? Ikaw rin. Kaya mas mabuti, pakawala ng bigat, hindi para bigyan ng lisensya ang nanakit, kundi para palayain ang sarili mo mula sa hawla ng bitterness. At panghuli, gawin mong guro ang karanasan. Sa lahat ng sakit, may dala itong lihim na aral. Baka ito'y aral ng mas malinaw na communication. Baka ito'y aral ng mas mataas na standard para sa sarili. O baka ito'y aral na may mga tao talagang hindi para sa'yo, at ang pag-alis nila ay hindi kaparusahan kundi kalayaan.
Minsan, iniisip natin na kapag iniwan tayo o niloko, tapos na ang kwento. Pero baka naman sa totoo lang, doon palang nagsisimula ang bagong kabanata, isang kabanata kung saan ikaw mismo ang may hawak ng direksyon. At kung makikita mo ang sarili mo na nakatayo pa rin pagkatapos ng lahat, mapapansin mo, hindi lang basta kaligtasan ang natamo mo. Nakuha mo rin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang katahimikan na kahit sino pa ang lumapit o lumayo, hindi na madaling mabali. At sa dulo ng lahat ng usapan, baka may isang tanong na naiwan sa isip mo. Paano ko malalaman kung ligtas pa akong magmahal muli? Ang sagot ay simple, pero hindi madali. Ligtas kang magmahal kapag natutunan mo ng una, mahalin at igalang ang sarili mo. Kasi kung buo ka sa loob, kung malinaw ang hangganan mo, kung matibay ang paninindigan mo, hindi ka basta-basta masisira ng pagkakamali ng iba. Totoo, hindi mo makokontrol kung sino ang mananatili at sino ang lalayo. Hindi mo mapipilit ang katapatan ng isang taong pinili ng lumihis. Pero ang kapayapaan, nasa kamay mo, lagi. Kaya sa panahon na parang lahat ay nagiging madali. Likes, chats, emojis, mga hi at good morning na parang walang bigat. Piliin mong manatiling matibay. Piliin mong panindigan na ang respeto at tiwala ay hindi biro. Dahil kapag pinili mong maging malinaw at totoo, kahit pamadapa ang iba, ikaw ay mananatiling buo. At kung darating man ang oras na maramdaman mo ulit ang init ng pagmamahal, tatayo ka hindi bilang taong durog ng nakaraan, kundi bilang taong natuto, tumibay, at marunong magpahalaga sa sarili niyang puso. Sa huli, isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa kontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa sarili mong loob. Kung nakatulong sa iyo ang tahimik na paglalakbay na ito, dalhin mo rin ang katahimikang ito sa iba. Huwag mong sarilinin. Share mo, i-like, mag-subscribe, hindi para lang sa akin, kundi para sa mas marami pang tao na nangangailangan ng paalala na sa gitna ng unos, may paraan para manatiling payapa.